Maayong buntag. At ita sa pagmalandong sa pong sa Ginoo. O atong tun-an kini balik, not balik, continue. Atong padayog tun-an kining atong gi-series. Sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Ato ning nasugdan atong December. We'll continue this today. Atong tun-an ang verse 22 ug verse 23 sa chapter 1 sa Romans. Pero para atong mahinumduman ang context, akong basahon og balik gikan pa sa verse 18. Atong basahon balik gikan sa verse 18 kutob sa verse 23. Although ang atong tun-an verse 22 ug 23 lang kay part 3 naman ta. Ang rason sa kaligot-got sa Dios ngadto sa tao. Verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Heavenly Father, we thank You for everyone who are here. We thank You also for Your presence. We thank You for the opportunity to hear Your word and understand Your word. Father, we acknowledge our understanding and wisdom is limited. And so, Lord, we ask from You heavenly wisdom and understanding to know more of Your words, to understand it in simple ways, to learn from it, Lord God, and to know You more, that we may give You more glory, Lord God. Tabanging matag-usa ka namo, Ginoong, Ikaw gyud among mailhan, ug among masabtan ang imong kaligot-got. Mao nang nagkinahanglan kamig manuluwas kay Ikaw nasuko man sa tao nga makasasala. Ikaw unta mahimaya sa among taliwala karon o Dios. Kining tanan among giampo salamatan pinagira among sa ngalan ni Jesus. Amen. Again, ang atong topic karon ang kaligot-got sa Dios, ang rason sa kaligot-got sa Dios. Ang Dios adunay kaligot-got kasuko sa tao, o si Paul dinhi naglista sa mga rason, o sa ini nga paagi niya gisugdan ang ebanghelyo. Pinaagi sa paghisgot sa kapungot sa Dios, gisugdan ni Paul pag-explain sa ebanghelyo. Kay dinha nagsugod o dinha makatubag ta nganong ang tao nagkinahanglan og manluluwas tungod kay ang Dios nasuko sa tao. Nganong ang Dios nasuko man sa tao? Og maning atong reviewon, maning atong reviewon ang verse 19 to 20, although mag-focus ta sa 22 to 23 kay humana man ta nining 19 to 20, 21. But let's just review the whole context. 19 to 23 maoning mga rason sa kaligot-got sa Dios batok sa tao. O dinhi pud nato makita ang sunod-sunod nga pagkahagbong sa tao. Stages. It's parallel, no? Rason sa kaligot-got sa Dios, parallel sa pagkahagbong pagkaubos gyud sa tao. Now, number 1, nganong adunay kaligot-got ang Dios sa tao? Excuse me, pingot ang ilong. The whole week you go medyo murag nagluya. But ang unang rason is a review lang, no, kay medyo December taud na nato isgutan. Verse 19 ug 20, ang unang rason is
ang Dios nagpadayag na siyang kaugalingon pinaagi sa creation. Pinaagi unta nining universe, nining created earth, masayod unta ang tao nga naay Dios nga gamhanan nga nagbuhat niini. Og maunta nang ang tao mag-ila unta og Dios. Pero ang tao bisan pa man ni ana, wa gihapon mag-ila og Dios. See? Kay kadtong mahibaloan mahatungod sa Dios. Unsay mahibaoan sa tao about sa Dios, gipahayag diha kanila kay kini gipahayag man sa Dios. Sa verse 20 sa unsa man pinagi sa creation. Ang iyang invisible attributes, ang iyang makita nga kinaiya, ang iyang pagkagamhanan, ang iyang grasya, His kindness. You see, pinagi ni His beauty, His glory, even the heavens declare the glory of God. Pinagi yung tanya na makikita sa tao, gamhanan kayong Diyos nagbuhat niini. Ug nga ang Diyos, glorious kayo kay kung tanaw na tong earth is glorious. Sa tibok universe, glorious kayong earth na ay living things. Pero ang tao, wa gihapon mag-ilag Dios. Gipakita na unta sa Dios pinagi sa creation nga naa siya, nga gamhanan siya, nga angay siyang ilhon. Pero bisan pa man niana ang tao wa magila og Dios. Ikaduha nga rason verse 21, gi-reject sa tao ang truth. See? Because although they knew God, they did not glorify Him as God. Pinagi sa creation makita og mahibaw-an nga nay Dios. Pero ang tao, wala magpasidungog sa Diyos. Wa magtagad og Diyos sa ilang kinabuhi, wag magpakita nga naabay Diyos or wa magila. Wa mag-acknowledge sa Diyos. See, they rejected the truth about God nga gi-reveal pinagi sa creation. Wa magpasidungog sa Diyos. Monay usa sa pagpakita sa tao nga ilang gi-reject ang Diyos. Why huna-huna mahitungod sa paglipay sa Dios sa ilang kinabuhi. Ug mao nang ang Dios nasuko sa tao. Kay kumbaga nahimong others ang tao, wala tagda ang Dios nga nagpakita na unta siya, naghatag siya sa iyang truth pinaagi nining kabuhatan. Ug mao ang nahitabo sa tao, ang ilang mga huna-huna, ang ilang planos kinabuhi nahimong kawang. Wala na sila pagsabot. See? Muna, tungod kay wa man sila mag-ilag Dios, wa man sila magtagad sa Dios, so, gipasagdan sila sa Dios, dili na sila makaila na hinuon sa Dios. O tungod kay nahimong kawang ang ilang huna-huna, nahimong blanco, gipulihan og darkness, and their foolish hearts were darkened. Kung ang imong mind dili magtagad og Dios, naagi mo puli ni ana darkness. O kanang darkness din na based sa scripture, kung atong tunan ng scripture na duha ka darkness gi-refer sa scripture, it is intellectual ignorance, gitawag pud nag darkness kanang walay kahibalo mahitungod sa Dios. That's darkness. And at the same time, immorality. That's darkness also. And they are related. You see, ang tao nga wa magilag Dios, look at their lives. They live in morality. Mga tao nga wala magtagad og Dios. Because kung ang tao di magtagad og Dios, ang ilang thoughts futile na, kawang. You see, nangabuang sa ilang mga huna-huna, gibutang din ha. O ang mupuli ni ana darkness. Kay wala naman ang Dios sa ilang huna-huna mo ng darkness. O ngadto ta karon sa ikatulo, ug mao ni ang atong fokusan og ang verse 23 also. Pagkahuman niya na ilang gi-reject man nila ang truth, ang verse 21 gi-reject nila ang truth. Naay truth about God, gi-reject nila ang truth, mo nang nasuko ang Dios. O ang verse 22, ilang rationalize ang ilang life ug ang ilang belief. Professing to be wise, they became fools. See?
Ilang gi-rationalize ang ilang life. Maning third reason nganong suko ang Dios sa tao. They said no sa revelation, sa pagpadayag sa Dios, sa truth. Then they rejected the truth. And now, napuno sa empty philosophy ang ilang life. O ilang hearts na deceived sa darkness. Now, verse 22, they rationalize it. We're wise. Sakto man ang akong life. Kamu ang fool, mga Christians. Kay ang inyong Diyos namatay. Mamatay ba ang Diyos? You see? Para nila, sila ang mga bright, tungod kay puno sila sa philosophy. They go to human philosophy, the wisdom of the world. O tungod niya na sa ilang hunahuna, sa ilang kaugalingon, they're wise. They thought they're wise. They rationalize their life. They cannot accept nga ang Savior, si Christ, mao tong manluluwas nga siya Dios pinadala sa Amahan para muluwas sa katawhan. They cannot accept that. Ug mao nang mongadto sila the worldly wisdom, pagluwas silang kaugalingon. Mongadto sila religion or mongadto sila og good works kay sa ilang hunahuna mo nay makapaluwas nila. Og sa ilang hunahuna sila ang wise. And then they rationalize their life. Wa sila masayod nga sayop ang ilang gihunahuna tungod kay dili na sila kahunahunag insakto because they became futile in their thoughts. Wa sila masayod niya na. When they rejected the truth, ang ilang wisdom dili nagikan sa Dios. Nahimo namang futile ang ilang thoughts. Ang ilang wisdom dili na insakto. O sa ilang hunahuna, sila ang insakto. Dili na sila kahunahunag insakto. O ilang gi-refuse pag-accept ang truth o nagpadayon sila gi-refuse o accept sa truth. O tungod niya na, dili na sila ka-discriminate o ka-analyze og tarong mao ba ni ang truth or kani ang akong gigunitan, truth ba ni? See? Gi-abandon naman nila ang tinuod because Jesus is the truth. Ang truth is not just facts, but Jesus is the truth. Ila man gi-reject si Jesus nga mao ang truth. Now, di na sila kahunahunag insakto. Di na sila ka-analyze insakto unsa by truth or dili truth. Tungod kay gi-reject naman nilang truth nga si Jesus and about Jesus. See, Jesus is the way, the truth, and the life. Dili na sila ka-perceive sa error, sa ilang erroneous ways, sa ilang erroneous belief. Di na nila ma-perceive, kay gi-reject naman nilang truth. Para nila, para nila, ang truth is relative. Para nila, ilang truth, sakto to nila kay ila man ang truth, relative truth man. But no, truth, there is an absolute truth. Jesus is the absolute truth. Muna na sa philosophy, no? Ngadto silang philosophy, but philosophy apart from God, nga why Dios, it's just empty musings, empty imaginations. It's worldly. It cannot reach God. And that's error in front of God. And by the way, kaning they became fools. Kaning word they became fools is moranio, from which we get the word moron. They think they're wise, but they're actually morons. Mga tao nga nag-reject sa truth about Christ, about Jesus, they're actually morons. Incredible deception. Naguna-una sila nga sila ang insakto, tungod kay relihiyoso kayo sila, tungod kay nagsalig silang good works, mga buutan sila. But atubangan sa Diyos, they're morons. See? They may be wise, pero limited ang ilang wisdom, o kanang ilang wisdom pod, sa ilarang kaugalingon, sa ilarang pagtanaw, wisdom, atubangan sa Diyos, it's not wisdom,
Tungod kay atubangan sa Dios, they're morons. Simply stated, ninghunong sila og paminaw sa pulong sa Dios, og they decided maminaw sa pulong sa tao, sa filosofiya sa tao. Ang tao, daghay tao nga maayo kayo sa philosophy. Philosophy nga empty reasoning. Kanang philosophy nga devoid of God, it's useless. Maning tao nga maglikay og Dios ug di mag-ilag Dios, maadto niini mga filosofiya nga moronic atubangan sa Dios. Mo nang wala ta sa atong pagtuon, wa kay ta mag-focus na ng philosophy. Tungod kay ang philosophy, it's worldly wisdom. It's just worldly wisdom. Ang truth may atong tun-an. And the truth is, God is angry at sinful humanity. Tungod kay ang tao nag-reject man sa truth. Unya, wa lang mag-reject sa truth, ang tao naghuna-huna pa nga siya sakto. Sa iyang pag-reject ni Christ, naghuna-huna nga sakto ang iyang gibuhat. O iyang rationalize ang iyang kinabuhi o ang iyang belief. O manang samot ang kasuko sa Dios. Kay nagpagahi man ang tao sa iyang kinabuhi. You see, si Paul nagingon sa 1 Corinthians 1:18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. See? Kanang wa mo tuo ni Kristo. Di sila mo believe sa cross kay foolishness para nila. Ang dili mo tuo nga si Kristo makaluwas, nga enough ang iyang death o resurrection, actually believe nga foolish man ang mutuo ni Kristo nga siya nagpakamatay, nga siya manuluwas. Mo gyud nay tinuo din ha. Di man ka maingon ni ana, pero mo gyud nay nahitabo sa imong kasing-kasing. If you rejected the death of Christ on the cross, nga dili enough para ikaw mapasaylo, para ikaw mada sa langit, kung dili ka na ang imong saligan, kana ra ang imong saligan, kung musalig pa kaglain, kung musalig pa kag relihiyon, kung musalig pa kag ritual or seremonyas, kung musalig pa kag good works para sa imong kaluwasan, actually nag-ingon ka, foolish ang cross. Kay para nimo dili man enough ang cross. Ug mo na ang gingon ni Paul, ang cross is foolish ni anang perishing. Kung ikaw nagtuo nga dili enough ang cross, then nag-ingon si Paul, you are foolish and then you are perishing. Because if you believe the cross is enough for you, see, to us who are being saved, it is the power of God. Kung luwas ka, it's enough. Because ang cross is the power of God to save you. The cross is enough to save you. He died on the cross for you and me. And that is enough para sa atong kapasayloan sa sala og enough para kita luwason sa Dios dadon sa iyang gingharian. Maluwas ta gikan sa impierno. That is enough. Mao na gingon ni Paul. Kung ikaw para nimo dili enough ang cross og mao nang sagulan nimong cross plus religion, cross plus tao nga imong simbahon, cross plus maghalad pa ka, or cross plus good works, parihara ni anang wa kaning tuo sa cross. Kay gidugangan man nimo ang cross. Niingon si Paul, the cross alone is enough. Christ's death on the cross alone and His resurrection is enough to rescue sinful man. It's enough. O wala na idugang pa sa cross. Dili ang pagbinutan, dili ang pagkarelihiyoso, dili ang ritual, dili ang panata. Because Christ's death on the cross is enough to rescue sinful man. See? Ang description sa tao nga nagtuo enough na ang cross, saved. Because you believe it is the power of God to rescue you. Kung para nimo dili enough ang cross, you are foolish and then you are perishing. Unsa may perishing? Padong ka sa impierno. Mo na din ha. So you see, that is why God is angry at sinful man tungod kay wa magtagad sa Dios
gireject ang Diyos, gireject ang truth, and then girationalize pa, nagtuo pa ang tao nga siya insakto sa iyang pag-reject sa truth. Nagtuo ang tao sa iyang pag-reject ni Christ, sa iyang dili pagdawat sa cross nga enough, nagtuo siya nga insakto siya. Nagtuo siya nga insakto siya nga dugangan niyang cross og religion. Now, mao nang angry ang Dios sa tao tungod kay para sa tao dili enough ang Dios, dili enough ang gahom sa Dios, dili enough si Kristo. Mao nang angry ang Dios sa tao. Verse 21, same chapter. For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. You see? Pinaagi sa wisdom, kaalam sa kalibutan, ang kalibutan wa makaila og Dios. It speaks of the human philosophy, the worldly philosophy. Even if you add all the worldly philosophy, the human wisdom, all that wisdom, wa maabot sa punto nga nakaila og Dios ang tao. It pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. Foolishness man para sa wa mo tuo ang cross. Pero moon ay wisdom sa Dios nga makaluwas sa tao nga mutuo ni ana nga preaching. See? Man's wisdom cannot do it, but God's wisdom, God's foolishness can rescue man. Foolishness ang gi-refer diha sa perspective sa tao nga wa magtuo sa cross. So the biggest fool of all ang kadtong nag-reject sa revealed truth si Jesus Christ. Ning reveal niya ng truth ni Jesus Christ. Ning adto hinon sa darkness. And now iyang giila nga ang darkness mao na ang kahayag ug ang tinuod nga truth, ang tinuod nga kahayag, darkness. He thinks he's a super genius, he's a super mind, but actually he is a moron. Inana ka simple. Now you see, nakita nato ang decline sa man. Gi-reveal sa Dios ang truth. Ngadto sa tao, ang tao magtagad. Gi-reject sa tao, ug nang tao karon nahimong moron. Pag-rationalize. Ug ang ikaupat, the lowest ang pagkahagbong sa tao, unsa may nahitabo sa tao. Verse 23, another reason nganong nasuko ang Dios sa tao. Ang tao tungod kay nag-reject sa truth o iyang giila nga ang iyang pag-reject sa truth insakto, professing to be wise. Verse 23, ang truth iya hinong gialisdan og religion. Verse 23, and change the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man. Reject niya ang truth about God. Nya nagtuo siya siyang pag-reject, insakto siya. Onya, naghimo hinaon siya, dili tinuod nga Dios, iyang gihimong Dios mo, iyang gisimba. Image, larawan, ribulto. Sama sa tao. Mo iyang gisimba, mo iyang gihimong Dios. You see the fall of man? Naguna, naay truth, wa niya tagda, wa lang niya tagda, iya pang gibalibaran, wa lang niya balibari, nagtuo pa gyud siya nga iyang pagbalibad insakto, ug karon naghimo na hinon siya iyang gisimba nga dili tinuod Dios. Religion is the fool of pagkahagbong sa tao. Ang religion dili ni maoy pag-isa sa tao nakakaplag sa Dios. Religiosity mao ning pagpalayo sa Dios sa tao. Nahimong religious ang tao. Naghimo siya idols nga sama niya. Idols imahe sama sa mga langgam, sa mga beast, mga snakes or bugs. Stuff like that, creeping things. See? Nagpadayag na unta ang Dios sa iyang kaugalingon, pinagis creation, nga siya gamhanan, nga siya ang creator. Wa pa si donggi sa tao, wa
Himayaa sa tao. Ang gihimaya hinon sa tao, ang gisimba sa tao, ang gihugwayan sa tao, ribulto. That is why God is angry. That is why God is angry with sinful man. Kaya walang niya gi-reject ang truth, naghimo pa siya dili tinuod nga Dios, iyang gihimong Dios gipuli sa tinuod nga Dios. See? Darkness ang ningpuli sa hunaw na sa tao. Ug nagtuo siya sa pagsimba niya ng himahe, nalipay ang Dios. Nagtuo siya sa iyang pagsimba niya ng imahe, napasidunggan ng Dios. He is totally wrong. Kay mao ni ang giingon din ni Paul. Nganong nasuko ang Dios, He changed. Iyang giilisan ang himaya sa dili madunuton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tao. Naghimo siya substitute sa Dios. Naghimo siya iyang gipuli isip nga iyang Dios nagrepresenta sa Dios. Ang Dios mismo nag-ingon ayaw mo paghimog, mo represent na ako nga may inyong simbahon. That is why God is angry with man. Nganong ang tao madto sa impierno? Tungod kay ang tao nagdesisyon man na ang tao ning biya man sa Dios, wa man mo dangop sa Dios, nagpalayo sa Dios, og ning dangop hinuon niya ng pagkarelihiyoso nga sayop. Nga ang pagkarelihiyoso sa dili insaktong Dios mao nay ultimate blasphemy. Pinakahabog nga pagpanamastama sa tao ngadto sa Dios ang pagsimba og ribulto. Naay tinuod nga Dios, imo nang gitalikdan kay kani ang imong simbahon, kani imong hugwayan, kini imong lipayon, kini imong sagitan. Pinakahabog nga pagpanastamas ug pagsinsulto sa tinuod nga Dios. Salamat na lang ang Dios maluluyon. Nga kung ang tao bisag inana ang iyang past, dawaton gihapon siya sa Dios kung mubiya siya ni ana ug dawaton niya ang tinuod nga Dios. Morning Romans 1. Morning gingon ni Paul nga ang tao ning descend ngadto sa religion. Ang religion mao gyud nay pagkahagbong sa tao. Mao nay pagpalayo sa tao sa Dios. Dili na mo'y pagpaduol sa tao sa Dios. Nagtuo ang tao nga pinaagi sa relihiyon mapaduol siya sa Dios. No. Because gi-refuse man niya ang truth. Ug ang truth iya man gialisdan. Christ is the truth. Ug iyang gialisdan og imahe. Iyang gibiyaan ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Ug ningadto hinon siya sa paganismo. Morning critical passage. Because anghay natong tan-awon ang hostisya sa Dios. Nganong anghay ang tao silutan. Nganong makatarunganon ang Dios mosilot sa tao sa impierno. See? Nganong makatarunganon ang kasuko sa Dios batok sa tao. Bisan pag ang tao relihiyoso. Tungod kay ang pagka-relihiyoso, ang pagsimbag sa dili tinuod nga Dios, mao man ay pagpalayo hinuon ug pag-insulto sa Dios. God is angry. Ug matarong lang ang iyang pagkasuko. Ug kung siya maghukom ug magsilot sa tao, makatarunganon. Mao ning naglista si Paul niining mga rason. The whole message of forgiveness, the whole message of the redeeming grace, the whole message of the love of God, the whole message of the death of Christ on the cross on your behalf and mine is based on the fact that atong masabtan that man is truly and honestly guilty before God of abandoning the truth of God. See? Nganong nay grasya, nganong nay kaluoy, o nganong mauna ang message sa Ebanghelyo, tungod kay ang tao absolutely guilty atubangan sa Dios sa pag-abandon sa truth.
salamat na lang nga ang Dios maluluyon. Nga bisan pag maunay past sa tao, kalimtan na sa Dios, basta kay ang tao mudangop niya ug mubiya niya ng butanga. Okay? Ang kaligot-got sa Dios batok sa sala, padayon niyang gi-reveal gikan sa langit. Morning ultimate blasphemy kay ang tao nag-substitute sa tinuod nga Dios ug usa ka Dios. Verse 23, change the glory of the incorruptible God. Kalisdan man gud sa tao ang himaya sa Dios. Gihimo siya iyang Dios, diha niya gibalhin ang himaya. Ug morning gusto si Paul masabtan nato. Grasya sa Dios tungod kay naamay kaligot-got ang Dios sa tao. O nganong suko man ang Dios ni ana? Because it's His number one command. Let's remember sa Exodus 20. Nganong suko ang Dios ni ana? Morning number one command sa Dios sa tanang katawan. Naghatag siya sa standard, sa rule, mahitungod sa pagsimba niya, 10 Commandments. Exodus 20 verse 1, let me just read this. And God spoke all these words saying, see, watch out, this is God speaking. God spoke all these words saying, ang Diyos mismo, ang nag-ingon niini. Verse 2, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 3, rule number 1, you shall have no other gods before me. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan nako. See? This is God speaking to the people. This is His rule number 1. Ayaw ka mong pagbaton og laing Dios. Verse 4, you shall not make for yourself a carved image. God speaking, siya na mismo. Ayaw ka mo alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga nililok. Ayaw pagbuhat og larawan nga nililok. Bisan sa dagway, sa binsan, unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit. Bisan pag heavenly nga dagway, sama niya. Bisan pag heavenly nga persona nga sama niya, ayaw paghimog larawan. Kung dinhi sa ilalom sa yuta, or sama bakha sa ilalom sa yuta, nga image. Kung anaa sa tubig o sa ilalom sa yuta, ayaw paghimo og larawan, kinulit, ayaw gyud pagporma. Bisan pag heavenly ka na. Unsay sumpay, verse 5, you shall not bow down to them nor serve them. Dili kamo muyukbo ang inyong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Ang pag-ampo o sa kapagi sa pag-alagad, dili kamo pag-alagad nila kanang mga kinulit. Dili gusto ang tao maghimo, dili gusto ang Dios nga ang tao maghimo representative sa Dios nga kinulit, image. No. Ang Dios mismo ang namulong niini. Ang Dios mismo ang nagmando niini ngadto sa tao. Ayaw kamo paghimog kinulit nga larawan nga inyong simbahon, ayaw ninyo yukbui, ayaw ninyo alagari. Ayaw ninyo pa si donggi. Ayaw ka mo paghimog larawan. Number 1 rule niya. You see? Og nagtuo ang tao nga naghimo nini silang insakto. Nga ang ilang pag sagit-sagit na kapasidungog sa Dios. Ang tinuod nag-insulto sila sa Dios. Kaya ang ingon ng Dios, bisan pagkanang image pareha sa langit nun, nga mga binuhat. Ayaw ka mo paghimo unya inyong yukbuan o inyong alagaran. Bisan pag heavenly pana nga butang or person or image. Kaya ang Dios, God visiting the iniquity of the fathers on the children. Magdumot ang Dios sa tao nga nagbuhat ni ana hangtod sa ikatulo nga henerasyon. See?
sa tao nga nagbuhat nga ana dumtan sa Dios hangtod iyang mga apo dumtan sa Dios. Pansalamat na lang kung ang tao mo biya ni ana 1,000 generations ang kahimutan sa Dios. See? Unsa ka-angry ang Dios sa tao? Naghimog kinulit nga larawan. Bisan pag naas yuta or ilawom sa yuta or ilalom sa tubig or itaas sa langit, gibawal sa Dios, dili alagaran, dili yukbuan. Unsay gibuhat sa kalibutan? Sagit-sagit. Bisan pag silang pagtuo nga na sa Dios, pero ang mando sa Dios ayaw paghimo, ayaw na ninyo simbaha, ayaw na ninyo alagari. Huwag kinsa may insakto. Diyos naman ning namulong niini. Rule number 1, no other gods before me. Rule number 2, no idols, any shape or form. That's the highest standard. Gisum up na ni Jesus Christ kana nga command. Ningon si Jesus, this is the greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love God alone. Don't make idols. Ayaw pag-idols. Kaya ang paghimog idols, pagsimbag idols, dili na paghigugma sa Dios. Dili na pagsimba sa Dios. Be utterly committed to the true God. Ayaw paghimog laing Dios. Kung ang tao mahimong relihiyoso, gawa sa tinuod nga Dios, iyang gi-violate ang standard sa Dios. O morning pinaka-blasphemous nga mabuhat sa tao ang pagkulit og larawan ug ang pagsimba niini. Morning pinakahabog nga insulto mahimo sa tao batok sa Dios. Morning ang tao dili gyud maka-excuse sa kapungot sa Dios. Kay nagpaila na siya sa iyang kaugalingon pinas kabuhatan, naghatag niya sa truth ayaw simba, ayaw paghimog laing Dios, ayaw niya simbaha. Gibiyaan na sa tao, gibalibaran na sa tao, nagtuo pag yun ang tao, ang iyang pagbalibad niya na insakto siya. O nagpadayon siya sa pagkarelihiyoso, nagtuo siya ang iyang pagkarelihiyoso may makalangit niya. Ang iyang pagkarelihiyoso mo hinuoy makaduot niya nga sa impierno. Kaya ang pagkarelihiyoso pagsimba og Dios, larawan, insulto sa Dios. Dili niya akong pulong, ang Dios mismo mo'y namulong. Basahan ninyo Exodus 20. See? Let's just illustrate one example. Just one example niini nga nanay truth, gi-reject ang truth. Atong tanawon sa nahitabo niya. Daniel chapter 5. Sa mga naka-familiar, morning handwriting on the wall. Daniel chapter 5 verse 17 na may handwriting sa wall. Si Daniel gitawag, Daniel, interpreta ni ang handwriting sa wall. Kaya wa may kasabot, ningon ang hari. So, ningon Daniel, okay? Manha ko hari. Ang imong gasa gift nga ihatag nako para pag-interpret, imo na lang na di ko modawat, pero akong i-interpret. Verse 18, Daniel chapter 5 verse 18. O King, si Daniel nag-ingon ngadto sa king. The Most High God gave Nebuchadnezzar your father a kingdom and majesty, glory and honor. Karon anak ni Nebuchadnezzar ang nagsugo ni Daniel. Daniel, unsa man ning handwriting sa wall? Please interpret. Ngadto si Daniel. Hari, ang imong amahan si King Nebuchadnezzar gitagaan sa Dios o gingharian o kadungganan, himaya, dungog. Verse 19. And because of the majesty that He gave him, tungod sa hilabihang dungog, gihatag sa Dios ngadto ni King Nebuchadnezzar, all peoples and nations and languages trembled and feared him. See, tanang mga tao, nahadlok ni King Nebuchadnezzar tungod kay nahimong gamhanan ug mahidungganon si Nebuchadnezzar tungod sa Dios. Kinsay gusto ni King Nebuchadnezzar nga iyang patyon, pwede niyang mapatay. In other words, gitagaan sa Dios gibukang King Nebuchadnezzar og hilabihan nga gahom. Sovereignty. Verse 20.
But when his heart was lifted up, and his spirit was hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. Sa diyang nahimong garbuso si King Nebuchadnezzar, nga iya ng pride ang nagpalabaw, og wa na mag-ila og Dios, gikuha ang gingharian gikan niya. Verse 21, he was driven from the sons of men, og nahimo siyang sama sa beast. Nahitabo sa kinabuhi ni King Nebuchadnezzar nga nasihimo siyang beast. Ning sabsab siya, nahimo na gid siyang murag beast. Nawa ang iyang kaalam, silot sa Dios ni King Nebuchadnezzar tungod kay niyo mas King Nebuchadnezzar, tungod sa iyang gahom, tungod sa iyang wisdom, na inani ang iyang gingharian. Wa niya giila nga ang Dios naghatag niya sa gingharian. Og mao ning gikuhag kaalam si King Nebuchadnezzar, og nahimo siyang sama sa mananap. Nawa ang iyang kaalam, di nakasturyag tarong og ning sabsab na hinuon. Og kini gipahibaw ang iyang anak. Karon, verse 22, but you, his son. Now karon ikaw anak ni King Nebuchadnezzar, ikaw Belshazzar, have not humbled your heart although you knew all this. You see? Ang ning sunod nga hari, ang anak ni King Nebuchadnezzar, nasayod ni ini, pero nagpadayon gihapon pagkagarbuso. See? You knew all this. Nasayod siya truth. Mahitungod sa iyang amahan. Unsay nahitabo sa iyang amahan. Yet, nagpadayon siya sa pagkagarbuso. Ngawa mag-ila og Dios si Belshazzar. See? Si Belshazzar nakasala. Kay baw siya. Wa niya tagda ang kamatuoran nga iyang nabawaan, iyang gireject ang kamatuoran nga iyang nabawaan, og iyang gipakainsakto ang iyang pagtumili sa tinuod. You knew all this. Sin of ignorance, pride and boasting, rejection of God, without excuse. King Belshazzar, nakakita kinini, nasayod ni ini, imon tanang likayan. You knew all this. Verse 23, you have lifted up yourself up against the Lord of heaven. See? Nag-insulto, hinoon siya sa Diyos, sa langit. Ang mga gamit sa templo, they have bought the vessels of the house before you. Ang mga gamit sa templo, ilang gigamit pag hubog-hubog. See? Niya, atang tiwason. And you and your lords, your wives and your concubines have drunk wine from them. Ang mga gamit sa templo, gigamit sa ilang paghubog-hubog, sa mga kaubanan niya, nga mga leaders, apil sa mga ilang mga asawa o sa ilang mga kabit. Og they praise the gods of silver and gold, bronze and iron. Nagsimba og Dios-Dios sa bulawan, sa bronze, sa silver, sa iron, wood, and stone, which do not see or hear. And the God who holds your breath in His hand and owns all your ways have not glorified. Ang tinuod-hinon nga Dios, wala nimo simbaha. Ang kinahinoong bulawan nga larawan, kaning silver nga larawan, bronze nga larawan, puthaw nga larawan, kahoy nga larawan, ug bato nga larawan, mo ino himong gisimba. Nasayod ka man unta, Belshazzar, unsay nahitabo sa imong amahan. See? Unsay nahitabo. Verse 24. Then the fingers of the hand were sent from him, ug mao nang naay handwriting sa wall. Unsa may handwriting sa wall? Morning 25. Morning inscription. Many, many taken of her sin. Bot pasabot na ini, verse 26, ingon si Daniel, many, ang Dios nagihap na sa imong gingharian, o gitapos na sa Dios. Verse 27, Tekel, gitimbang ka sa Dios,
Apan nakuwangan, nakulangan ka, wa ka kapasar sa iyang standard. 28. Peres, ang imong gingharian, gidivide, gibahin-bahin, o gihatag ngadto sa Medes ug Persians. In other words, tungod kay gibuhat ni nimo Belshazzar, kay baw ka nga sayop ni, kay baw ka unsay nahitabo sa imong amahan, nagpagsigarbo, wa mag-ila sa Dios, kay baw ka unsay nahitabo niya, karon mo gihapon nimong gibuhat, ning simba pa gyud kag laing Dios. Ang tinod nga Dios wa nimo pasidonggi, ang gingharian akong kuhaon, bahin-bahinon ihatag sa lain. Human na ka. O kung ngayon yung basahon verse 30, gipatay. Ni anak mismong gabi una, gipatay si Belshazzar o nailog ang iyang gingharian ni Darius the Median. See? Silot, nasuko ang Dios tungod kay ang hari nagsimbag Diyos. Man ay mahitabo sa tao. Silutan sa Dios. Kung ang tao magpadayon og simba ni anang mga Diyos, kinulit nga larawan. Bisan pagbulawan ka na, bisan pag bato or kahoy na, bisan pag imahi nga gikan sa langit. Kay ang Diyos mismo nagmando, ayaw paghimo, ni anang imahi, ayaw na yukbui, ayaw na alagari. Kung ang tao magpadayon ni ana, silutan sa Dios ug makatarunganon kung ang Dios mosilot. Daghang example nini nasa Old Testament, kana lang ang atong gihimong example. See? Ang tao unta, kita unta, dili magpadayon paggahi sa dili isipon nga ang pagsimbag Dios mo insakto. Tungod kay ang cross ni Kristo enough na para muluwas sa tao. Ug wa siya magpabilin sa cross, nabanhaw siya sulod sa ikatulo ka adlaw. Nagpakita siyang pagkagamhanan. O kung gusto mo masayod, ang pagsimba sa mga rebulto, ang tinood niya na pagsimba sa demonyo. 1 Corinthians 10:20, si Pablo nag-ingon ini, rather, the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons. See? Ang mga hintil nga naghatag og ilang offering ngadto sa mga larawan, dili gyud ngadto sa Dios kung dili ngadto sa demonyo. Mao nay tinuod. Demonyo ang mo receive ni ana nga worship. Demonyo ang mo receive ni ana nga pasidungog, not God. And I do not want you to have fellowship with demons. Nagingon si Paul. Nagingon si Paul ngadto sa mga taga Corinto, ayaw mo panundog niya ng mga hintil, naghalad sa ilang mga rebulto, mga pagkaon, nagsimba, nagampo, rebulto. Kay kanang ilang gihalad, wa na nila gihalad sa Dios, padung na sa demonyo. Kay gani, ang Diyos mismo nag-ingon, ayaw lagi mo paghimog larawan, bisan paglangit no na nga imahe, ayaw paghimo, ayaw na alagari, ayaw na yukbui. Kaya mo dawat anak demonyo. Huwag padayon, ang demonyo mag-deceive sa tao para ang tao magpabilin ni ana. They sacrifice to demons. See? Dili ang Dios mo'y mapasidunggan sa pagsakripisyo o paghalad sa rebulto. Ang demonyo. There's only one way to God. It's through Jesus Christ. He's the only way. He's the only truth. He's the only life. There's no other way. Because there's no other name given among men. Anything else is Satan worship. O, ang pinakahabog, pinaka-ultimate unya nini nga worship is kung ang Antichrist, kung matukod ng temple sa Jerusalem, maabot ang time nga ang temple, kadtong Solomon's temple, kadtong gibuild ni Solomon, nga kasing-kasing tang David siya mag-build, nabungkag man na,
O inig matukod og balik, kung nay temple matukod og balik sa Israel. Mahitabo man gyud na mo na nay end times. Mo na panahon sa tribulation. Ang Antichrist molingkod diha og mo'y magpasimba. Og ang Antichrist mo claim nga siya ang Dios ug mo na siya simbahon. Salamat na lang nga sa di pa na mahitabo. Kuhaon na ta sa Dios dinhis kalibutan, gitawag rapture. Mo na pinaka-ultimate unya nga Satan worship. Naglingkod na sa Antichrist. Ultimate idolatry. See? Idolatry, that's blasphemy. Pagsimbag, ribulto, mga larawan. Mo nang ang tao angay lang yun hukman sa Dios. To close, now, atong sabton, ngang Dios nasuko sa tao. Og ang tao deserving yun og punishment. Ato sa sabton, ngang Dios dili malipay nga mosilot sa tao. I mean, mo nang naghatag siya tiyansa. Sa Ezekiel 33:11, dili malipayon ang Dios. As I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. Dili siya malipay, iyang silutan o iyang patyon ang makasasala. Apan ang iyang desire, see, He desires mercy. Na-mention na nato last Sunday. Mao ni ang iyang desire. But the wicked turn from his way and live. Morning desire, morning gusto sa Dios. Makasasala unta, mubiya ni anang pagsimba ni anang Dios og modangop ngadto kaniya. See? Turn from your evil ways. For why should you die, O house of Israel? Nganong kinahanglan man ka mamatay? Dili ang Dios ganahan nga ikaw mamatay ug magadto sa impierno. Ang gusto niya bihain ang pagsimbag ribulto ug simbaha siya dangop ngadto kaniya. Mo nang kasing-kasing sa Dios. He desires mercy. Pangayog kaluoy sa Dios. Ginoo, makasasala ko, pasaylo ako. Kaniadto nagsimba ko. Mubiya na ko niya na Ginoo, mudangop ko nimo ikaw lang akong simbahon. Di man gyud niya malikayan. Kay balahaan man siya, moriak gyud ang iyang pagkabalaan ni anang sa man ang pagsimbag Dios. Mo nang moriak gyud ang iyang pagkabalaan. Pansalamat na lang ang iyang kasing-kasing, ang iyang desire, kaluoy. Bisan pa man unsa ang atong background, bisan pa magkita ang pinakadaotan sa kalibutan, kung kita mangayog pasaylo sa Dios, mao na iyang gusto. Kay He desires mercy. Nagtawag yun siya sa tao. Mapasaylo ang sala sa tao nga pinakadaotan, basta lang kay mubiya siya mudangop balik sa Dios. Limpiyuhan sa Dios ug dawaton sa Dios. Mao bitaw nagpakamatay si Kristo para tanang makasasala. Ayaw paghuwat nga mahimo kang buutan or perfect usa mo duol sa Dios. Kay sa imong kusog di yun na mahitabo. Mao bitaw nagkapakamatay si Kristo samtang kita makasasala pa. Kay wa tay mabuhat sa atong kaugalingon. Igsuon, kung wala pa man kita mudawat ug mutuo ni Kristo nga enough na ang iyang kamatayon, saligi siya nga Ginoo, enough na ang imong kamatayon para muluwas nako, para mopasaylo sa kong sala, para muhugas nako, umlimpyo nako ug mudala kanako sa imong gingharian nga walay katapusan. That's the message of the gospel. Enough ang cross alang sa imong kaluwasan. Wa na kay laing idugang paniana. Saligi siya. Let us pray. Father, we thank you kay Ginoo. Luyo pa man sa imong kaligot-got sa tao. Mas nagtinguha gyapon ikaw nga ang tao mangayo sa imong kaluoy. Salamat nga ikaw maluluyon sa Dios. Merciful, abounding in hope, abounding in mercy. Wow. Abunda kaayo, nag-awas-awas kaayo ang imong kaluoy, O Dios. Salamat, Amahan niya ng kaluoy. Ikaw ang Ginoo, nagatabang sa mo nining katawhan nga niya karon nga wala pay kadugtungan diha kanimo, wala pay kasiguruhan sa iyang kinabuhi, nga mosalig kanimo nga ikaw enough, gamhanan enough to rescue us from hell and from sin, to bring us to your home for eternity. Help this church to continue to preach the truth hangtod nga ikaw mobalik.
In Jesus' name we pray. Amen.